Magandang hapon po sa inyong lahat. We bring you the latest stories of the day in the next hour, so keep us company. I'm Denise Tan. And I am Lourdes De Vera. And without further ado, umpisa na natin ang balitaan at balitaktakan. So sit tight and enjoy this afternoon delight. Okay, today is Tuesday, February 18. Uumpisahan natin ang show with our delight of the day, which is lumpiang toge with suka. Dahil usong-uso ang usapang suka these days. At yung parang pinabili ng suka. At bakit kaya maraming iniisip nila na parang sila'y pinariringgan na parang pinabili lang ng suka? Ano nga yung saying? Bato-bato sa ano yun? Sa langit. Tamaan. Hindi umilag. Hindi umilag. Ganyan. Okay, ikaw ba ay mahilig sa lumpiang toge? Yes. Aha. Pero in particular, may hinahanap akong particular na lasa ng lumpiang toge. Which Ewan ko would kung be? alam mo yung mga nilalako sa kalye, ng lumpiang toge. Oh. Hindi siya makuha-kuha ng mga piniprito sa mga bahay-bahay lamang. Hindi ko alam kung if it's the oil, Baka it's the oil. if it's the suka, or yung polusyon na pumupunta roon sa pagkain. Parang sa mga fishball, di ba? Kasi yung nasa bahay, medyo fresh pa yung mantika. Posible. Pwede yun, Kasi syempre, pinaglutuan na may iba ng lasa ulit yung mantikang yon. Meron akong inaabangan dati na naglalako ng lumpia sa area na hindi na namin mahanap ngayon. Oh. Ang chismis, Intel daw siya. Intel. Intel ng polis. At Cover niya yun. cover niya lang yung nagbebenta siya ng lumpia para makadagit ng mga lactobacilli. Okay. Mga tulak sa area. Pero ganyan. Alam mo pala yung... Pero ang laki, Ganyan ba mag-serve ng... Alam ko kasi mga lumpiang togi, parang maiksi lang na Maiksi lang. Ang side dish lang talaga sa mga karinderya, Sa amin inuulam yung dati. Ako binababad ko sa suka. grabe na yun. College lang ako natuto kumain yan Talaga? Oo. Sa amin kasi masyado malinis yung lasa. Tapos malinis ang lasa pero minsan nakakalimutan i-drain or not drained enough. Kaya parang Sobrang mantika. may pagkaganon. Pero ito, alam mo pala doon sa paborito, yung binibila ng masarap na turon, meron na rin silang lumpiang toge. Doon daw galing. Ah, ganon? Oo, doon daw galing. ang Yun. sabi sa I was akin about to sa say, inyo. gusto ko matry yun. So ito na pala yun. Oo, mamaya ako, pag gap na, pag break tayo, tsaka ako natitikman yan. Lumpia. Okay. Yeah, game. All right, so before we go to our social media stories, here's the headline at this hour. Lawyers and other personalities from Mindanao have taken the impeachment of Vice President Sara Duterte to the Supreme Court. They're asking the High Tribunal to issue a temporary restraining order on the looming trial of Duterte at the Senate. On February 5, the House of Representatives impeached Sara on grounds of betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution, among others, for alleged irregularities during her term as VP and DepEd Secretary. But in the petition for certiorari and prohibition filed by attorneys Martin Delgra III and Israelito Tarion, they cited grave abuse of discretion on the part of the lower chamber for going ahead with the impeachment without proper evaluation and verification. This is a developing story, so stay tuned to One News for more updates. Ayan. Okay, so abangan natin yan sa mga susunod na araw. But for the meantime, punta na tayo ngayon sa ating social media stories. First one is on the Philippine Star via live. In historic first, the Michelin Guide has started evaluating Filipino restaurants for 2026 edition. Oo, exciting news para sa mga Abang-abang yan, foodies. ha? Oo. Sige nga. The selection will follow Michelin's historic method based on 5 universal criteria to ensure consistency between each selection, including quality of ingredients, mastery of cooking techniques, harmony of flavors, personality of the cuisine, and consistency both over time and through the menu as a whole. Okay, Michelin to focus on Manila environs including Pampanga, Tagaytay, and Cavite, and Cebu. The inaugural Michelin Guide Philippines 2026 will be announced in the latter part of 2025. Okay, so alam natin walang Michelin restaurant Na Pinoy. na Pinoy. Oo, Meron sa Amerika, it turns out. Pero hindi saan dito banda? mismo. It's this restaurant in Chicago called Kasama. Ay, Kasama. oo. Oo. Itong Michelin Guide is actually way older than we think, no?
noong 1800s pa ito at napaka-instrumental. Kung akala ninyo ay walang koneksyon, ang Michelin Guide tawag, Michelin Guide or Guide de Michelin. Sa yung Michelin na yung mascot, yung tire, yung parang sabihin natin pag hindi kayo nag-diet. May role, parang baby, may diba, rolls. may mga role. Tapos parang tao siya. May kinalaman mismo yon kasi magkapatid, no, na Michelin si Edward at yung, I forget the name of the other brother. Yung guide kasi ay parang promo tool nila para makabiyahe yung mga tao. No? So of course, sa France muna nagsimula. Para mabisita iba-ibang towns. At bawat town ay may mga guides kung saan sila maaari magpagas, saan maaari magpaayos ng kotse, o at higit sa lahat, saan kumain. Habang tumatagal, mas dumadami rin bumibili para sa kanilang mga restaurant guides. At doon, eventually, nagsimula yung kanilang ranking system. Parang 0 to 3 stars. Okay. At mula noon, ay yun na, naging iconic na talaga ang Michelin star. Ang ibig sabihin nito talagang masarap talaga ang pagkain mo. Kasi ito hindi mo pwedeng daanin sa PRPR. Oo, at saka hindi kailangan mahal ang restaurant. Correct. Para makakuha ng Michelin star, ma-include dun sa guide. Example, yung tinatawag ng mga street food sa Singapore, may ilan-ilan na ron na nakatanggap ng Michelin stars. Kahit sa Hong Kong, yung Hong mga Kong. maliliit na stalls, mga 10-seater lang yung iba. Yung Tim Ho Wan, di ba? Yung parang supposedly the cheapest Michelin-starred restaurant in the world. Hindi natin alam, ano? Baka kasi yung mga tinitake for granted natin mga pagkain sa Pinoy restaurants. Pag natikman yan ng mga inspectors ng Michelin, baka masiraan sila ng bait at sumabog na sila parang yung the Michelin tire. Kung ikaw may isa-serve, ano isa-serve mo? Sa tingin mo pwedeng ipanlaban? Crispy pata. Shock, sarap. Na may sasabihin akong restaurant pero ibubulong ko na lang sa sige. Ang sarap Tapos siguro yung magandang pagkakalutong kare-kare na I was gonna say that. Na nasa palayok mismo. Hindi, palayok dapat niluto. Sa palayok isa-serve. At masarap na pagkaluto ng sisig. Sinigang not so much. Baka yun siguro. Ako, number 1 ko sigurang may isip, kare-kare. Yung masarap talagang pagkaluto. Hindi ako mahilig sa bagoong, pero I don't know what kind of bagoong you should serve with like kare-kare na talagang pang world class ang labanan. Siguro yung bagoong na konting-konti lang talaga yung funky smell. Pero maraming garlic at matagal yung pagkakasote. Pero alam mo ba, along with the top secret details ng national security ng mga bansa, ang identity usually ng mga Michelin inspectors, no? Sila yung mga pumupunta sa mga restaurants para mag-evaluate kung bibigyan ba ng stars, kung ilan o hindi. Is one of among the highly guarded secrets sa buong mundo. At ito daw ay isang trabaho na mismo mga kamag-anak nila hindi pinapaalam sa kanila. Interesting kasi 'di ba, yung mga food critics sa ibang bansa, eventually nakikilala sila ng restaurant owners. Hindi dapat eh. Hindi dapat, pero minsan na-identify na nila. I think may mga mga signs, pero yung Michelin siguro, may training pa kaya yan? Oo. Para yung Hindi secrecy, As a secrecy. Minsan daw, nagdadala sila. They usually will reserve a table under a fake name. At isang paraan daw para masabi mo, this is possibly an inspector, ay kapag hindi nagtutugma yung credit card, doon sa kanilang name na ginamit na pampa-reserve. Pero isa ring technique daw para malaman mo na ito ay inspector, keeps taking notes, no? Kahit sa cellphone niya. At minsan daw magdadala ng date. Kasi normally daw dati, natatrack nila, pag isa lang kumakain. Kasi parang nag-review nga lang. Tapos one way you can tell that this is a Michelin inspector, he or she will usually order the whole gamut. No? May desserts, main course, appetizers, hanggang, nasabi ko desserts, ano? At usually, ang o-orderin nila are the dishes that would portray or exhibit the maximum potential of flavors and ingredients. Specialty ng chef yan normally. Mga soup, appetizers, not so much. Or desserts even, pero yung main course talaga. Ako nadinig ko lang before, yung pag
hindi inuubos? Parang ano lang, dinadaanan lang. Ay, hindi. Obligado akong ubusin. Ay, obligado ka ubusin? Kami yan. Pero sa New York daw, one Bakit time, obligado? para Hindi masabi mong, hindi, kasi sa isang dish, may mga parts ka na minsan nakakaligtaan. O, sa simpleng ano-ano lang. Okay. Kahit sabihin mo sa junk food di ba? Sa mga hot dogs, mga burgers. Ang isang kagat mo ng burger sa simula ay hindi ka pareho ng kagat mo ng burger sa gitna. Oo, save the best for last yung gitna. Lalong-lalo na pag kumakain ka ng Angel's Burger. Unang kagat, Ano? tinapay lahat. Pangalawang kagat, tinapay pa rin. Pangatlong kagat, tinapay pa rin. Pero may konting ketchup. Hindi pa ako nakatikim ng Angel's Burger. Seryoso ka? Oo, pero gusto ko yung pizza nila. Pizza nila yun, di ba? Hindi, walang kinalaman yun. Ay, ba yun? Hindi magkamag-anak. Seryoso ka? Hindi ka pa Di ba nakakain ng Angel's nakatikim ng Burger? Angel's Burger? Ay, Okay. pero di ba may pizza? Ano ba yung pizza? May Angel's Pizza, pero hindi yun, wala hindi yung connection isang yun. ano. Hindi. Okay. O, so Pero- yung Angel's Pizza na tikman ko. Direct, mukhang emergency yata ito. Hindi Pinoy yung kasama ko Hindi. sa show. Angel's Pizza gusto ko. Oo. Lahat nakatikim ng Angel's Pizza. Yun Alam mo, isa. yun lang ang in-order sa mga meeting dito. Masarap yun. Kasi buy one, take one. Oo. Pero hindi ka ba Angel's? Direct, pwede ba itigil muna natin tong programa? Hindi kasi... Dahil dadalhin ko to sa pinakamalapit na Angel's Burger. Hindi kasi nung bata ko, ang malapit sa amin, Minute Burger, yung mga kalyeng mas malapit na. Minute Burger or Burger Machine. Yun. Yun ang medyo suki ako dati hanggang college. Teka, na-bother ako. Hindi ko Bakit nakakain ng naman? Angel's Titik ay nako, sure ako magiging ano natin yan this week. Isang araw this week. At parang... Ano lakad mo mamaya? Ha? I-cancel mo lahat ng lakad mo. Anyway, so abangan natin kung paano didiskarte ito. Kasi dapat nga hindi alam kasi. Oo. At hindi lang isang beses kakakain. May isang inspector at may susunod pang inspector. Whether to add stars or to remove stars, ay may succession of visits normally na kinakailangan. So, but how do you collate the reviews? Kasi syempre, subjective ang taste Yeah. Kaya nga, hindi isang tao yung ano. So after mo, may isa pang set na inspectors na dadating para tikman. Kasi average, no? Ganon? Oo, parang hindi isang tao lang mag-relate. Kumbaga parang yung ano. So makikita mo, no, sa Hong Kong, halimbawa, na-imagine mo, yung street food vendors yung naninigaw. So alam mo, hindi service, hindi yung decor ang tinitingnan nila. Alala ko noon, may mga tropa ako, pumila ng 3 oras para sa Tim Ho Wan. Pagdating nila, naubusan sila ng pagkain. 3 oras nag-antay. At limang lalaki naghati-hati sa isang Pork bun? pork bun. Ay, favorite ko yun. Gusto ko yun. Wala pang Uniqlo, wala pang Tim Ho Wan sa Pilipinas. H&M nga nun eh. Talagang inaano rin, hinahakot din sa Hong Kong nun nung wala pa dito sa... Ayun, ini-snub na lang. Okay, ni-snub na lang. Alam nyo lang. Okay, now we move on to our next story. This one on CNN.com. Everyone must go. New Zealand's latest tourism campaign sparks ridicule. Bakit nga ba? Kasi feeling ko grammar issue siya. Oo. Normally, ang sinasabing, yung tanggalin mo yung everyone, palitan mo ng everything. Everything must go. Yan ang normally na nakapaskil sa mga tindahan. Na may tawag doon, rummage sale. Di ba? Ang gusto niya sabihin, lahat ay dapat pumunta. Pero yung go na yan ay dalawa ibig sabihin kasi, di ba? Either go there or go away. Pero ang bumabanat kasi yung gumagamit yan ay yung mga opposition politicians sa New Zealand. Nakapunta ka na New Zealand? Hindi pa. Ako rin gusto ko pumunta. Maganda raw, sobrang ganda raw. I heard from friends who actually migrated there na ang naninibago sila kasi parang very nature trip lang yung mga trip mo talaga. Di ba? Oo. Gusto ko lang ganun. Ako rin, gusto ko ma-experience. May kilala rin ako, naging director sa isang ad na nakatrabaho ko dati. Andun na siya ngayon. Pero alam mo, picture pa lang, tinititigan ko. Parang ang ganda-ganda, no? Parang pinaplano ko na kung gagawin ko dyan. Set up ako ng table dyan, iiho ako, may dala akong bangus. Bangus talaga ang dala mo. Oo, tapos manunod akong Lord of the Rings, kompletong trilogy. Sama mo na yung akin, mas gusto ko yung tilapia kaysa bangus. Pero malamig dyan sigurado. Oo, ay katabi mo yung yelo eh. Oo. So, tingnan natin, sino bang Prime Minister na lang? Si Arden pa ba? Si Jacinta Arden. Hindi na yata, Pero abangan natin yan dahil dumadami ang Pinoy dyan. At
sila yung magaan ang buhay nung COVID lockdown. Very strict daw eh. Even in Australia, I think, during that time. Oo. Gusto ko yung lugar na mas marami pang tupa kaysa mga tao. No? Pwede rin. Kaya nga daw everyone must go. Diba? Go there. Go there. Oo, not Kasi go yun away. Oh, not go out of Pero ano. the fact na pinag-uusapan siya, di ba? Effective pa rin. Effective yan. Oo. Mas maganda lagi yung slogan mo ay pinag-uusapan rather than ini-ignore. Kunyari sa Pilipinas, dapat ano dun? Ano slogan? Don't even think about it. Ay, O, ganon. Huwag kayong pumunta. Oy, Keep out. Yan, keep diba? out? Keep out. Ito, speaking of out. Para maintriga sila, di ba? Oh. Bakit ayaw tayo papuntahin ito? Oh, bakit nga ba? Sabay mapapa-search sila, ang lalabas mga dagat, ano. Oo, yung Google Philippines Tourism. Ganda-ganda, akala nila. Mga diving. Akala nila pagpunta nilang El Nido. Doon sila magsiswimming doon. At doon sila tutuloy sa may mga, yung parang tawag doon, yung White Beach doon. Oo. Hindi pala. Hindi pala. Iba pala. Swimming pool ang liliguan nila. All right, now we move on to our next story on the Philippine Star via Life. Bucor mulls home imprisonment policy nationwide. Home imprisonment. Oo. Okay, sige nga. Well, it's being implemented daw kasi in some Southeast Asian countries. So, if yung crime mo, if the crime you committed is pasok dun sa minor crimes or minor offense, what they're saying is home setup na lang. So, yung mga ibabalik sila sa kanilang mga pamilya. It's a way daw to address prison congestion. Nako, sinabi mo. Well, ito nasa news lately yung Iwahig, no? Sa Palawan. Ito yung Iwahig ito yung literal na walang mga rehas, walang mga pader. At para lang sila nakatira sa isla. No? Pero ito, okay, isang paraan nga dyan, kasi halimbawa, yung sa illegal drugs lang, ano? Nako, simpleng ano, ang tagal at pag sumilip ka sa kahit anong mga kulungan, ang pinakamalaki pa rin porsyento ng mga napapasok doon ay drug charges. Na, ang iba dyan kakarampot lang naman. So, it depends. Parang kumbaga, it depends on the gravity of, kunyari, kahit drug-related charges. Ano? Siguro, kung meron ka nasaktang iba, ibang usapan na yon. Usapan yan. Diba? But, they said it is also to encourage them na it's more of rehabilitation na. So, meron silang mga gustong ipagawa dun sa mga inmates, quote-unquote inmates. In theory, Tita D, yan naman talaga yung end goal ngayon ng penal system. It's not punishment but reform or rehabilitation. At hindi mo nga ma-achieve yun kung ang thrust mo lang lagi ay parusahan at tingnan lagi yung isang inmate as an inmate, parang dregs of society na wala ng pag-asang magbago sa buhay. Kasi at the end of the day, kung hindi mo naman siya mapagbago o mabago ang kanyang paniniwala and what is right and wrong, paglabas nun, hindi ganun din. Ganun ulit, di ba? Dapat talaga may rehabilitation. Oo. Or, yung mga nasa loob, dahil sobrang sikip at sobrang laki ng kapangyarihan, nagpapagawa na ng mga kubol-kubol. Nako. At kaya magbayad ng, magkano yung Red Horse na sa Muntiing nahuli nun? 500? 500 isang bote. Manipis lang sa kanila yun. Nagpapasok nga ng malalaking TV, di ba? Mga drug lord, ano? Diba? Kompleto. Ang kanila may mga sound system pa yung iba. Matindi talaga. Ayan, ito Tita D, pag mapunta ka sa, sa Puerto Princesa, dyan sa Iwahig, hindi ko makalimutan, nag-river cruise kami. Okay. Diyan ako nakakita ng napakahabang stretch ng puro fireflies, alitap-tap. Masaya. Ang fireflies ay indicator ng isang lugar ay hindi pa ganun ka-polluted. Yeah. Wow, okay. I've never been to like mga beaches in Palawan. So, lalagay ko yun sa... River siya. River. So, isipin mo ganun, ang napaka-picturesque ng setting ng Iwahig. And common tour to dun sa Iwahig. Hindi ako sigurado. Kasama namin si Gina Lopez ng ABS-CBN Foundation. All right. Okay, now we move on to showbiz news. Singer-actor Dylan Menor thrilled fans during a recent meetup, while Eraserheads frontman Ellie Buendia shares some details about his band's upcoming documentary. Here's the entertainment wrap from News 5 correspondent Devon Belinario.
If I let you know I'm here. Yan ang post-V-Day ganap ng singer-actor na si Dylan Menor kasama ang kanyang Dreamers. Special fan event din ito para kay Dylan na nakipagtsikahan pa sa fans. Ang isa nga, may regalo na, may picture pa, at nayakap din ang inahanga ang singer. Bukod sa memorable bonding, may regalo rin si Dylan na emerald watches sa mga nakasama niyang Dreamers. And honor the past. I wanted a band that had no fear. No holds barred na mga kwento at walang patumpik-tumpik na revelasyon sa punto de vista ng bawat miyembro. Yan daw ang aasahan sa upcoming documentary na Eraserheads Combo on the Run. Mula sa kung paano nagsimula ang banda, behind the scene at never before seen scoop ng reunion concert, at mga intriga at kontrobersya ng mga miyembro sa isa't isa. Mapapanood yung banda na ganito ka, I guess, forthcoming and sincere, and also just to revisit the whole history of the Eraserheads, na if you're a really huge fan, you'd be interested, at marami pa dito na hindi nila nalalaman. Getting these guys who's notorious for being evasive and aloof to sit down and talk about things that's already difficult to talk about. Nilinaw naman ni Ellie na walang kinalaman sa nalalapit na eleksyon ang timing sa pagpapalabas ng documentary. Para sa kanila, ito ang nakikita nilang panahon para ibunyag ang itinatago nilang kwento at katotohanan. To me personally, I think, just ready to speak my own truth, and I think the other boys in the band also felt the same way. Nang tanungin naman kung naghilom na nga bang namuong sugat sa banda matapos sa mga kontrobersya, ang diretsahang sagot ni Ellie, healing, I think, is an ongoing process, but at least with this film, I think it's the beginning. It's the start of our own personal healing, and we are very much actively trying to keep it that way and keep moving forward and be positive. Abangan ng Eraserheads Combo on the Run sa March 21 hanggang 23 sa mga sinihan nationwide. At binabati po natin ang lahat ng 3 Michelin-starred viewers na nakatutok ngayon sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Tita D, who is watching? Alex Fuentes, of course. Si Kuya Mer, nanonood nga. Si Ralph Domingo, nanonood sa atin. Si Ate Lalaine, nakakatawa. Nag-message siya nag-comment siya, Ate Denise, ha, Angels ang delight bukas. Huwag naman. Hashtag, ipatikim kay Ate Denise ang burger na masarap. Yung buy one, take one dapat, ha? Yun may pinaka-classic. Oo, yung basic nila na cheeseburger. Tapos, kung medyo mayabang ka ng konti, pwede, kung magkataon, order ka ng Hungarian Masarap sausage. Sausage. Oo, masarap siya. Nagulat ako. Actually, kasi yung Angels, ang bango-bango niya. Hindi ko alam kung ano meron sa kanila. Parang may toyo. Wow! Okay. Sa masarap. Unang kagat. Tinapay. Lahat. Pangalawang kagat, tinapay pa rin. Pangatlong kagat, Tinapay pa din. pero gusto ko yung yung tawag namin, minute burger. Yung minute burger, masarap siya. Oo, yun yung doon ako sanay. Tsaka sa burger machine. Oo, okay pa yung BM, May dessert pa. Oo. Sans Rival. Yes, diba? Yung gusto ko naman doon sa minute burger, yung tinapay na may parang ridges yung gilid. Anyway, time out muna kami. Marami pa kayong kwento sa inyo. At balita, magbabalik ang Afternoon Delight.
At magandang hapon po muli. This is Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes de Vera kasama si Ms. Denise Tan. Now in the news, Quezon City schools are stepping up safety measures as dengue cases among minors continue to rise. Mobile Journal Amy Atienza reports. Schools in Quezon City continue to prepare in line with the surge of the city's dengue outbreak. Last February 15, the Quezon City government announced a dengue outbreak after tallying over 1,700 cases since January 1. Most of these cases affect the minor age group. Ang cases natin ay nasa 1,769 at 10 dito ay case fatality or namatay po. More than half ay nasa 5 years old to 17 years old. Various schools have already advised their students on the safety measures that must be adhered to, including wearing long socks, jogging pants, long sleeves, and jackets. Applying mosquito repellent is also advised. Other schools started their cleanup drive by removing stagnant water in containers and spraying pesticides. Simula nung last week pa actually, so nag-start na yan ngayon sa mga school. Nagko-coordinate na yan sa mga barangay, papareschedule natin yung ating mga cleanup drive at spraying activities. However, the Quezon City Health Office clarified that classes are still ongoing. Wala pong ganun. Tuloy-tuloy po ang klase natin ng mga estudyante. The Quezon City government also advised people at home to ensure cleanliness as the disease can be acquired even indoors. Usually kasi ang dengue mosquito nakikita yan sa household at dun sa mga immediate surroundings ng bahay. So that sa mga schools din So kailangan natin ng matinding paglilinis at para mawala yung itlugan ng mga lamok Mobile journalist Damia Chenza, PR1 News. Time the House Strike Committee's second hearing on the spread of online disinformation is currently underway. And for updates, we have Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, finally dumating na ba yung mga vloggers at influencers na nang-India nung unang hearing? Lord, so far sa narinig natin simula kanina hanggang ngayon, around 4 to 5 personalities lang yung nakita natin in comparison doon sa lagpas 40 na supposedly invited na mga content creators or vloggers para sa Tri-Committee on the proliferation of fake news. And kanina lang bago tayo lumabas dito doon sa pinaka-hearing venue, binasa na yung ilan sa mga excuse letters na kasagutan ng ilan sa mga sumagot doon sa show cause order na binigay sa kanila. And yung ilan sa mga ito ang sinasabi, yung hindi raw nila pag-support doon sa unang hearing ay dahil nga nag-file sila ng petition for certiorari and prohibition sa Supreme Court para nga raw hindi ma-curtail yung kanilang free speech. And yung ngayon na naging desisyon nila para dito ay magsaserve na sunod ng subpoena ang mga hindi dumalo. Pero hihintayin natin mamaya at kukumpirmahin natin kung sino-sino ba yung kanilang pagpapadalahan ng subpoena. And ngayon, ang humarap dito sa atin ay, ang humarap dito sa hearing ay sina Malu Tiquia, Elijah San Fernando, Ros Flores del Rosario, at si Attorney Claire Castro. And yun nga, ilan sa mga naibahagi simula kanina umaga doon sa interpellations ay nagkaroon ng pag-share itong representative from Google Philippines na si Attorney Yves Gonzalez kung saan ibinahagi nila yung actions na ginagawa or yung responses na ginagawa ng YouTube para malabanan ang misinformation. Ito yung 4 R's na sinasabi. So let's remove misleading content, raise high-quality information, reduce the spread of misinformation at rewarding of trusted creators. Kanina rin, ilan sa mga sinisilip at ng Tri-Committee ay yung monetization policies at accountability system ng social media platforms. Lalong-lalo na sa mga okasyon na nakikitang ginagamit ang mga ito bilang medium sa pagkalat ng maling impormasyon. Bagaman, meron daw kasing community guidelines, merong parang way of filtering ng content na nilalabas para makita kung may malicious content ba ito o kung tama ba ang laman nito. May mga nakakapuslit pa rin daw na content sa ibang mga plataforma ayon kay Representative Zia Alonto Adyong. Kaya yun yung isa sa pinaka-inaalam nila ngayon, and kanina lang din nagkaroon ng exchange ng discourse sa pagitan ni Representative Barodate Marcoleta at saka kay PCG Commodore J. Tariela tungkol nga doon sa sinasabi ni Rodante Marcoleta nung first hearing
na ang West Philippine Sea nga raw ay hindi totoo. And nung kina-clarify ito ni Marcoleta na sinasabi niya, ang konteksto daw nung remark niya na yun ay dahil hindi pa raw nakikita sa mapa yung pangalan na West Philippine Sea. Ang nakalagay lang doon ay South China Sea. At yun daw yung pinatutunguan niya doon sa kanya naging remark nung unang pagdinig. And nung kine-question ni Marcoleta itong si Commodore J. Tariela kung ano raw, bakit ba ganun yung naging sagot ni Tariela dito kay Marcoleta. Ang sabi naman ni Commodore J ay hindi naman daw tungkol doon sa remark ni Marcoleta yung sinasabi niya nakatang-isip ng West Philippine Sea, kundi pertaining naman si Commodore doon sa statement or remark naman ni Pangulong Bongbong Marcos noong State of the Nation address niya. So nagkaroon ng konting heated arguments doon, pero so far kanina, isa sa mga nasabi pa rin ni Commodore Tariela ay yung kahalagahan daw ng pag-amplify ng information na drives para sa kaalaman ng mga tao at para hindi ramanin lang ang mga ito pagdating sa mga bali-balita tungkol sa West Philippine Sea. And so far ngayon tuloy-tuloy pa rin ang interpellation proper at aabangan pa natin mamaya kung ano pa yung sunod na magaganap. Kanina kasi nakita ko yun, Mary Mon, ang sinasabi dyan ni Commodore Tariela, wala naman siya legal and moral obligation to defend everything that he's seeing online. Whether it be dun sa remarks nitong ni Marcoleta. So, paano natapos yung buong discussion? Kasi parang nung dulo, medyo kalmado, di ba? Oo, Denise, nagkaroon na lang ng parang rerouting sa naging topic. Kasi ang kinaklarify din dito ni Commodore Tariela na pinost niya rin sa social media niya na yung kung anumang remarks yung sinabi niya ay wala raw itong kinalaman kay Representative Marcoleta. And ang nasabi niya rin, wala rin naman daw siya dun sa pinakaposisyon para sabihan yung publiko na o na depensahan itong si Marcoleta kung meron mga issue na kailangan pag-usapan. So yun yung nilinaw niya, wala raw itong kinalaman kay Marcoleta. Ang pinatutukuyan niya ay yung naging statement ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero medyo naging heated pa rin yung conversation kanina ni Representative Marcoleta at saka ni Commodore J. Tariela. Pero so far, nag-divert naman yung topic tungkol na lang sa hearing. Mary Mon, ano ngayon kung sumagot siya? Karapatan niya yun. Wala namang, may pinagbabawal ba na ihayag? Bakit kailangan personally ng mga bagay-bagay, di ba? At bato-bato sa langit, tutuusin mo. At karapatan din ni naman na tumugon at sabihin kung magsasabi ka ng ganito, dapat maghanda kang tumanggap ng puna at basically, iyon ang essence ng demokrasya. No? Iyan ang isang dahilan, yung mga hirit na ganyan, yung mga ganyang pagtatanong, ang dahilan kung bakit lalong wala, mas konti pa ang susunod na pupunta sa mga ganyang pagdinig kasi si pinepersonal. Yun nga, Lord. Kaya nga lumalabas dito yung usapan na may ibang avenue pa raw para pag-usapan yung mga issue na to. Pero sa ngayon kasi ang kailangan daw talaga tutukan is yung proliferation ng fake news at ano nga bang mga policies or regulations or code of conduct ang pwedeng ma-establish para masiguro yung tamang pamamaraan ng pagpuproduce ng content. Nung last time, may pinersonal din, yung congressman na yun, tungkol sa isang vlogger, parang sabi, bakit sabi mo ako'y blah, blah, blah? Ngayon ba meron ding mga siningle out doon sa mga 5 vloggers yata na dumating? So far, wala pa tayo ulit naririnig tulad nung nangyari sa unang hearing. Pero kasi, isa rin sa mga nabanggit nung simula nung first House TRICOM hearing ay yung presensya ng print ng newspapers, ng broadsheets. So, tinatanong doon bakit wala rong inimbita. Kaya kanina lamang, meron na rin resource persons mula sa isang broadsheet at ibinabahagi rin nila yung kanilang standard practices, yung ethics na sinusundan nila pagdating sa paglalabas ng balita. So, sa nakikita natin, ngayon mas nabibigyan naman ng clarification yung narrative patungkol sa content creation depending sa kung anong klaseng medium o platform yung ginagamit. Kasi kanina, may resource person na mula sa broadsheet, merong content creator, may vlogger, and nakarinig na rin tayo mula sa ilang mga local authorities. At alam natin, Mary Mon, kung sino ang nagpatawag nun. Clue! Binanggit niyo yung pangalan kanina. Anyway, yung sa sa mga dyaryo. Okay, when is the next hearing and what's the House TRICOM's plan and agenda for that? So far, wala pang clear date kung next yung hearing ng House TRICOM Committee and yung plans pa nila with regards to the resource persons na they invited or will be inviting. Ngayon kasi ang narinig lang din natin is mula sa mula sa tech corporation na Google, pero ina-expect kasi natin supposedly magkakaroon din ng representation ang Meta for Facebook and for TikTok as well. Pero since walang naging resource person na dumating ngayong araw,
potentially sa next hearings ng House Try Committee, baka magkaroon na ng representation or representative ang mga ito. And potentially, kung madadagdagan pa yung resource persons mula sa content creators, sa vloggers, independent media outfits, and titignan pa natin kung paano yung magiging translation ng katapusan ng hearing na ito. At tingnan natin kung mabubuo ba, tinatawag na lang yung Code of Conduct daw for content creators, kung ganyan. Anyway, baka ipatawag ka rin dyan. Maraming salamat ang ating mobile journal, Marymon Reyes. At this point, let's see our other headlines this Tuesday. The Department of Education has initiated an investigation into alleged ghost students in the senior high school voucher program. The inquiry is focused on private schools in 9 divisions, with 12 schools suspected of facilitating fraudulent activities. DepEd Secretary Sonny Angara said those found guilty could lose access to the voucher program and face legal action. EDSA Consortium schools will mark February 25 as a holiday to commemorate the 39th anniversary of the EDSA People Power Revolution. These include Immaculate Conception Academy, La Salle Green Hills, Poveda, and Xavier School. President Bongbong Marcos has earlier set February 25 as a special working day. And Pope Francis remains hospitalized in Rome for a complex respiratory infection. However, the Vatican said he is now in stable condition. It added that the pontiff's condition requires an extended stay. At the moment, the Pope remains active and has been making calls in bed. In other news, the CIDG has filed criminal complaints against former President Rodrigo Duterte. That's for a statement last week about killing 15 senators to make room for his endorsed candidates. A statement which allies say is a joke. The full story from News 5 correspondent Maricel Halili. Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. For his political supporters and sympathizers, Duterte's remarks during PDP Laban's proclamation rally in San Juan last week was obviously a hyperbole. That's just his style, they say, his way of talking. He jokes about everything, they insist. But critics say Duterte joking about killing 15 senators in a bomb blast to make room in the upper chamber for his candidates is taking it too far. President Bongbong Marcos, for one, did not find his predecessor's remark funny at all. At the Alyansa para sa Bagong Pilipinas' campaign sortie in Davao del Norte over the weekend, the chief executive did not hold back and did not spare the sarcasm. Siguro, kali na wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay talaga, sabagay, mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido at itong mga ito ang kaharap natin, ay bako, mahihirap sasabihin ko, mahirap na kampanya ito dahil mabigat ang kalaman. Leaders of progressive groups also slammed Digong. Ginagawa niyang mainstream ang kabastusan. At hindi ginagawa niyang mainstream ang patayan. Siya ang pinakamasahol na naging presidente. Siya ang presidente na sinira na talaga hindi lang ang lipunang Pilipino, kundi ang values ng mga Pilipino. Dapat siyang purgahin sa ating kasaysayan. House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong is now calling on the NBI to investigate Digong's inappropriate joke. It should concern all of us because hindi dapat man normalize yung salita na patayin. Pag sinasabi na joke, when will it end? We don't know which one is joke and which one is not. So I think we have to be more more circumspect about how we say things out in the public. But it looks like the NBI is not inclined to conduct such a probe, something that some congressmen find as premature dismissal. I don't think na hanggang ngayon may kakagatin pa rin ng
mga mamamayan yung kanyang mga panawagan na patayan na lang ng patayan. Wala akong imbestigahan at nakita naman rhetorics lang yun na palamuti ng kanyang kampanya. Kitang-kita naman na joke niya lang yun. Do we allow this kind of rhetorics in the first place? Do we actually normalize this kind of talks? I don't know how the NBI director sees it, but we are not instigating. We are merely trying to convey a message. I think it shouldn't be dismissed so early. I think personally we respect, of course, the good NBI director. Pero this is coming from someone who has admitted to previously killing before. Justice Secretary Boying Remulla says the NBI can conduct a motu proprio investigation. But he suggests that senators who felt threatened by Duterte's words should take the initiative to file a complaint. Alam niyo naman na sometimes we're used to the language of the former president. Yes, sir. Sanay tayo. Hindi naman lahat ng sinasabi niya tatalon tayo. Yes, sir. Diba? Pero if the senators themselves complain, then we have reason to act on the matter. Kasi siyempre sila yung sila yung endangered ng ganong statements. It can possibly have a ripple effect. But someone did file a complaint and a criminal case at that. PNP CIDG Director Brigadier General Nicolas Torre sued Duterte on Monday for inciting to sedition and unlawful utterance. Torre was the top cop of Davao and led the arrest of embattled religious leader Apollo Kibuloy last year. Hindi malayo na gayahin or he will be taken he will be taken seriously by his blind supporters. Alam niyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. In a statement in response, former Chief Legal Counsel and spokesman to Mr. Duterte Sal Panelo called Torre a tower of ignorance and an edifice of nonsense for filing what he called was a ludicrous case that lacks basis. Panelo added that none among the senators Duterte alluded to has said anything about the threat on their lives. And that, unlike Torre, these lawmakers have the common sense and humor to see that Duterte was just making an amusing and laughable remark. For News 5, Maricel Halili, We Are One News. The Alyansa para sa Bagong Pilipinas senatorial bets take their campaign to Pasay City today. And to give us the latest, we bring in mobile journalist Julie Baiza. Okay, Julie, mukhang tinaon ang Pangulo ay nasa may SMX Convention Center lang yata. At anong oras ang musisimula dyan? At may press conference daw. Nagsimula na ba o tapos na? Lord, sa ngayon nagsasagawa nga ng press conference yung mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas dito sa Pasay City. Sumagot nga sila sa mga katanungan tungkol sa pagbababa ng presyo ng bilihin at saka kriminalidad. Lord, natanong din si Axis Party List Representative Erwin Tulfo. Ngayon, mainit kasing usapin yung disqualification case na isinampa laban sa kanila. Ang sabi niya, wala pa raw natatanggap yung kampo niya na dokumento tungkol dito. Sinabi rin ni Tulfo na wala pa rin daw enabling law o batas kaugnay nga sa pagbabawal ng political dynasty. Bagay na sinigundahan naman ni former Senator Ping Lacson. Ang sabi niya, kailangan nga daw ng enabling law para malinaw kung ano ba or ano ba yung degree kung alin yung maituturing natin na merong political dynasty. And to answer kanina yung question mo, oo, kaninang umaga may event dito si Pangulong Marcos pero mamaya din inaasahan na dadalo siya doon sa gagawin namang rally ng grupo dito sa Pasay City. Alas 4 yan magsisimula at inaasahan magtutuloy-tuloy yan hanggang gabi. Ang Alyansa candidates, positibo sila na makukuha nila yung boto ng mga taga-NCR na crucial dito sa eleksyon na to kasi higit 13 million yung residente ng NCR. Ang sabi nila, karamihan nga daw sa kanila mula naman dito sa National Capital Region. So siguro nakita naman daw ng taong bayan yung naging serbisyo nila at makukuha nila yung suporta ngayong eleksyon. Okay, Julie, this caps a week-long drive through Ilocos, nag-Iloilo sila, nag-Davao. And Davao, yes. And Davao. So ito ba ay last stop na at simula na ito ng pagsuyod sa Kamaynilaan o may susunod pa ba rito?
Actually, hindi. Bali ngayon, ito yung unang beses na tumuntong sila sa Metro Manila para nga sa kampanya. Pero yung mga kasunod dito, probinsya pa rin yung pupuntahan. At ang kagaya nga ng sinasabi nila, patuloy silang magpapakilala sa grassroots level o sa publiko kasi yun daw yung kinakailangan yung puntahan kahit yung mga pinakamalalayong panig daw ng bansa. Oo. Julie, okay. Diyan ba sa press conference, may nagtanong ba kung may magbubudots daw ba? O... So far, wala naman. Wala naman ding nag-perform before. Medyo siya, it's a formal press conference. So ano yung what does the day look like, Julie? Kung 4 p.m. pa rin mamaya yung program proper, ano yung expected na mangyayari 4 p.m. onwards naman? At meron bang mga celebrity Oo, performers? may celebrity ba na inimbitahan din dyan? O baka puro celebrity na kasi nandyan, baka hindi na kailangan. Baka pwede. Sila na lang mag-entertain. Okay. Yung usual schedule kasi talaga ng alyansa dito sa ngayon pangangampanya, una nagkakaroon talaga sila ng press conference ng mga after lunch or before lunch. And then after noon, mga bandang either 2 or 4 p.m., nagsasagawa sila ng campaign rally doon sa mga pinupuntahan nila. Kagaya nung mga nagdaang rally, mga performers din na iniimbitahan bago yung pagsasalita mismo o yung paglalatag ng plataforma ng mga kandidato. And again, si Pangulong Marcos inaasahan din na pupunta at magsasalita gaya ng mga nagdaan din sa Iloilo, Davao at saka sa Ilocos Norte. Nako, mukhang abangan natin kung may maaangahang na naman na papakawala mga salita ang Pangulo. No? Parang palaban siya recently. At tingnan natin kung pagkatapos may pahirit na pinabili ng suka, ano naman kaya ang pinabili ngayon, di ba? Anyway, tingnan natin. Maraming salamat. Abangers dyan sa Cuneta Astrodome, Mobile Journal, Julie Baiza. Meantime, here are the stories we're watching ahead of the May 12 polls. Senator Grace Poe has endorsed senatorial candidate Dam Aquino at a grand rally in San Carlos City, Pangasinan. Poe cited Aquino's hard work and dedication to public service. She also praised the former senator's role in passing the free college law and free meals for malnourished students. And Senator Raffy Tulfo says he has no plans to run for president in 2028. In an interview with Gretchen Ho's Morning Matters, Tulfo stressed that he even asked survey companies not to include him in future presidential surveys. Meantime, he is open to supporting the senatorial bids of his brothers Erwin and Ben, but clarified that they have not asked for his endorsement yet. All right, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. Airlines jet from Minneapolis flipped upon landing during windy weather Monday at Toronto's Pearson Airport. Officials say at least 8 people were injured. Israelis protested in Jerusalem Monday, calling for the Israel-Hamas ceasefire to be extended so that more hostages abducted in the October 7th attack could be freed from Gaza. Mexico said Monday it's awaiting a new response from Google to its request to fully restore the name Gulf of Mexico to its mapped services before filing a lawsuit. President Claudia Sheinbaum shared a letter from Google to her government which states the tech giant will not change its policy. And pop star Shakira said on Monday that she would resume her world tour and perform in Peru's capital on Monday after canceling a concert over the weekend due to illness. Watching Afternoon Delight. Thanks for staying with us. Now, One Sports wins the Best TV Sports Channel Award in the 10th Platinum Stallion National Media Awards. The ceremony held yesterday was organized by the Trinity University of Asia. So congratulations to all the hardworking men and women of One Sports. All right. Unique strategy ba kamo? Wala, may binanggit ba kanina? Anyway, one barangay in Mandaluyong has launched a unique strategy to fight dengue. It is called Piso Para sa Lamok. Mobile Journal, Evan Tarinque has the story. Dahil sa dumadaming kaso ng dengue sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, nakaisip ng paraan isang barangay sa Mandaluyong para puksain ang mga lamok na nagdadala ng dengue. Sa unang tingin nakalain mo aquarium ito na walang tubig pero may ilaw sa loob.
Yung pala, isa itong mosquito trap na tinatawag na piso mosquito cage. Kapag pumasok dyan ng lamok, sigurado na silang matetepok. Parte lang ito ng programang Piso sa Mosquito ng Barangay Addition Hill sa Mandaluyong. Sa programang ito, pwedeng sumali lahat ng residente. Magdadala ka lang ng 5 pirasong lamok, buhay man o patay. Papalitan nila yan ng piso. Para lang mapababa namin yung cases ng dengue sa aming barangay, once na bumaba po ang cases, we can lift that project. Isang alternatibong paraan ito para mapigilan ang paglaganap ng dengue sa kanilang lugar. Kasabay nito, mas pinaiting din ang paggamit ng OV trap na makakatulong sa pagkontrol ng lamok sa komunidad. OV trap, parang pangitlugan ng mga lamok yan. And once na nagkaroon ng what you call this, na nangitlog na, doon natin papatayin para hindi na siya maging... Sa kasalukuyan, may naitala ng 44 na kaso ng dengue sa barangay, kung saan 2 ang nasawi. Dahil dito, full force na higit 2 dog cleaning personnel na nakatalaga para sa paglilinis ng barangay upang labanan ang pagkalat ng dengue. So kailangan natin ng matinding paglilinis para mawala yung itlugan ng mga lamok, no? Sa maliit na paraan tulad ng pag-aalis ng mga naibong tubig at paggamit ng mga trap, malaki ang may tutulong natin para mapigilan ang pagkalat ng dengue. Mobile Journal Ivan Taringki po hatid ang mukha ng balita. Okay, konting correction lang. Ang pangalan pala ng programa ay Piso para sa Mosquito. Get it? Parang may rhyme. Oo. Alam mo, nung early part ng American period, nagkaroon ng campaign din ang Maynila. Tungkol sa mga daga. Huli ng daga. Oo, parang ilang centavos yan. Kada huli ng daga. Kasi hindi siya ganun kadali. At sa India hanggang ngayon, may mga ganyan parang mga projects. Anyway, kung ang DOH at mga LGU ay may tinatawag na 4 o'clock habit kontra dengue. At kung ano ng lamok, meron din kami almost 3 o'clock habit at tawag namin dito, ikakagat talaga sa inyo. Ito na po, ang ISO. The Science. Anong edition ngayon, Tita D? Today's edition is Left Wondering. Ano kaya ibig sabihin nun? Silipin na natin ang unang photo. Ano yan? When you got tired of explaining that your child is not a boy. Ipinilit niyang itali para magka-pigtails. Tingnan mo naman, para naman mabubunot na yung buhok nung kanyang anak. Para lang masabing girl, baby girl. Ano pa bang ibang paraan para masabi na girl? Siguro lagyan mo na lang ng pink dress or headband, di ba? Alam mo, may time sa kasaysayan natin, boys and girls, parehong damit. Yung mga boys ay pambabae talaga yung kanilang baby clothes. Pwede naman kasi talaga, di ba? Pwede naman. Kung gusto nyo na siguro mas identifiable yung gender na baby girl or baby boy, baka kaya dinadaan sa kulay. Pero pwede naman talaga magsalit-salit. Wala namang kaso. Walang kulay ang pagmamahal. Correct. At respeto. At wala rin siyang gender. Okay. Second sign. Ang caption dito, safe na tsinelas ko. Wala na sigurong kukuha nito. Ano nangyari? Sige nga, lalapit ako Naka-lock. Naka-bike lock. Grabe naman. Sayang tsinelas yun, no? Malay mo. Naka-favorite. Favorite niya. Di ba yung mga iba nga yung pantulog, yung may mga butas-butas? Oo. Na kahit pagkalaki-laki na ng butas, ayaw pang iretiro? May mga punda. Ano? Pag nakita may pantulog ko. Nalalabhan naman ba? Okay lang naman, kahit luma. Pwede na yun. Pero kumbaga parang nakipag-away ka sa 5 maton. Ganun ang dating. Okay, next ating sign. Ito. Ano yung aircon ba yan? Oo. Ito yung wall air... exhaust ba to? Tama, exhaust ano? Ginawa niyang exhaust? Hindi ko rin maintindihan kung ano eh. Baka naman nakasabit lang. Pero kung yan ay yung aircon talaga niya, good luck. Okay. Okay, next. Kids wondering. Anong pinagtataka ng mga kids? Ano yung nakasulat sa sign? Mutya ng 5. Oo. Kasi nakatabingi yung mga litrato. Mutya ng
Parang something. Oo, 5 ba yan? So yung mga bagets na ang nag-adjust, ano? Kasi nga naman, tumabingi na lang din sila. Nakakalito naman kasi orientation ng teksto, di ba? Pa-vertical. So anong susunod? Siguro inisip nung sundin ko na lang yung letra kaysa yung mga tao. Baka sinadya yung mga tao, ipaside talaga. Pinagmamasdan na lang yung itsura eh. Okay, habang may oras pa tayo, bati tayo mga kapatid. Okay, si Mike Policarpio may sinasabi tungkol sa Michelin stars. Okay, the original intent of the Michelin guide or guide is to get people to travel as far as a testament to the durability of the tires. Isa pa, Tito Lord, bago tayo magpaalam. Okay, sabi ni Rodel Alcantara, as usual, ang ganda mo daw, Ma'am Denise. Thank you. Si Joanne Miv na naman, may sinabi na naman na napaka-cryptic. Sabi ni Michael Policarpio pa rin, natitikman mo ba yung Scott Burger? Bawal buksan yung ban, baka li pa rin yung pan. Ati. Sige, bukas. Bukas ano tayo? Good vibes. Magpapa Angel's Burger tayo bukas. Elon Musk, big fan din ako. At ni M. Laja, ganda ng watch ni Lord. Mura lang yan, M. Hindi parang yung big Rolex mo. time. Hindi parang yung Rolex, naka-Rolex yan. Okay. Sige po, salamat po sa lahat ng mga nagkomento at bumate. We'll try to do that again tomorrow. Sabi ni Calbozi, binabanggit ko yung mga name nila. Kat Tipunan, Calbozi, Armando Abella. Okay, that will have to do it for us this Tuesday, February 18. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Dang. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes De Vera. Have a delightful afternoon.